too marvelous for words, too wonderful for comprehension, like nothing ever seen or heard. Who can grasp your infinite wisdom? Who can fathom the depth of your love? You are beautiful beyond description, majesty enthroned above. And I stand in awe of you. I stand in awe of you. Holy God, to whom all praise is due. I stand in awe of you. You are beautiful beyond description. Let's worship the Lord. Too marvelous for words, Too wonderful for comprehension, like nothing ever seen or heard. Who can grasp your infinite wisdom? Who can fathom the depth of your love? You are beautiful beyond description, majesty enthroned above. Oh, we stand, Lord. I stand in awe of you. I stand in awe of you. Holy God, to whom all praise is due. I stand in awe of you. Continue to worship the Lord. Hallelujah. You are beautiful beyond description. You are beautiful. beyond description, Lord, hallelujah. Worship too God. marvelous for words, Too wonderful for comprehension, like nothing ever seen or heard. Who can grasp your infinite
stand in awe of your love. We stand in awe of your faithfulness. Hallelujah. We worship you. You are our holy God, and you deserve all our praise. You deserve all our worship. Hallelujah. Praise you, God. Praise you, God. Hallelujah. Our holy God, we worship you. We adore you, Lord. We praise your holy name. We praise your holy name. All glory belongs to you, Lord. Yes, Lord. All our worship, all the song that we sing, this is to offer up for your name, for your glory. Hallelujah. Your glory. You alone, oh God. We worship you. And we thank you for this morning because your presence is here, oh Lord. At naniniwala kami, Panginoon, kapag nandoon ang presensya mo, kami ay kumpleto, Panginoon. Hallelujah. At lahat na narito ngayon, kung nagpunta man kami dito na mayroong problema, mayroong sakit sa katawan na nararamdaman, maraming iniisip, maraming alalahanin sa oras na ito, lahat ng iyan ay pinapagaling mo, Panginoon. Hallelujah. Sapagkat narito ang iyong presensya at hihipo mo ang bawat isa ngayon, O Diyos. Hallelujah. Lahat ng may sakit ay gagaling, Panginoon. Sapagkat narito ka. Hallelujah. Ano man ang aming dinadala ngayon, lahat ng ito, Panginoon, inibigay namin, inaalay namin sa iyong paanan, O Diyos. Lahat ng alalahanin ng aming buhay. Hallelujah. Hallelujah. Kaya, Panginoon, totoo ang sinasabi ng aming awit, Lord, we stand in awe of you. Holy God, to whom all praise is due. Sapagkat mabuti ka sa aming buhay. Hallelujah. Kailanman di mo kami iniwan, kailanman di mo kami pinabayaan. Hallelujah. Ikaw ang aming sandigan, ikaw ang aming kalakasan. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Sambahin ka sa umagang ito. Ang lahat ng aming papuri, lahat ng aming ginagawang pag-awit, pagpalakpak, pagsayaw, ay para sa iyo, Panginoon. Para sa kalwalatian ng iyong dakilang pangalan, O aming Amang Banal, Panginoong Jesus, na aming tagapagligtas, banal na Espiritu na aming kasama sa aming buhay. Purihin ka, sambahin ka, sa pangalan ni Jesus. Amen! Amen! Thank you, Lord. Amen! Hallelujah! Amen. Sige po, isang malakas na palakpak para sa ating Panginoon. Praise you, God. Amen. Amen. Thank you, Lord. Wow, grabe. Sige po, bago po tayo umupo, sumigaw po tayo na isang malakas na hallelujah! Wow, amen. Thank you, Lord. Tunay nga po na napakasarap na magpuri sa ating dakilang Diyos. Bago po tayo umupo, kapakikamayan po yung mga katabi at sabihin, masaya ako na makita ka ngayong umaga. Amen. Amen. Thank you, Lord. Wow. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Amen. Tunay po na every Sunday, hindi lang po ito opportunity para magpuri sa ating Panginoon, but opportunity para maiparamdam natin sa ating mga kapatid yung pagmamahal natin, yung masaya tayo na makita ang bawat isa sa umaga na to. Amen po ba? Amen. Masaya po tayo. In Jesus' name. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Kaya naman, bago po tayo magtuloy-tuloy, ay announce lang po natin our important announcements. Pakihahawakan po ang ating mga bulletin. And this Sunday po, ay meron tayong Ministry Fair 2023. Amen. So, sino po sa atin ang meron ng kinabibilangan na ministry? Taas po ang kamay.
Ayan, yan, marami po ang hindi nagtaas. So, ibig sabihin, marami po tayo dapat na makasama later. Dahil kung wala pa po tayong kinabibilangan ng ministry, ito na po yung pagkakataon natin para tayo ay magkaroon ng ating magkaroon ng ating ministry or makapaglingkod sa ating Panginoon sa maraming kaparaanan. So, later po, after this service, ay nandyan po yung mga ministry heads natin and kung gusto nyo pong sumama, ito po yung mga ministry na meron tayo. Kids Ministry, Youth Ministry, Young Adults or JPEG, Women's, Men's, Ushering, Music, Media Team, Production Team, Dance Ministry, Maintenance Team, and Evangelism Team. Ayan, kung sa tingin nyo po, tinatawag kayo ng Panginoon para sa mga nabanggit natin, ito na po yung pagkakataon natin para naman ibigay natin yung lahat-lahat sa ating Panginoon by our service. Amen. Thank you, Lord. And ngayon din po ay ang live class week 1. So, sa lahat po ng mga nag-enroll sa ating pong live class ay for those na F2F po yung pinili natin, later po after first service ay meron po tayong live class week 1. And para naman po sa, this Saturday po, nagkaroon na po ng online live class. Every Saturday po ito, 7 p.m. So for more info po, please contact Sister Tinjoy. So sa mga gusto pa pong mag-enroll, ayan, may pagkakataon pa po tayo na mag-join sa ating pong live class. And para naman po sa mga kalalakihan, amen, ayan, nandyan po ba ang mga kalalakihan? Amen. Meron po men's fellowship later at 3 p.m. dito po sa ating prayer house. So magsama-sama po ang lahat ng ating mga kalalakihan and maganda po ang ginagawa ng Panginoon. Amen. Thank you, Lord. And this October nga po ay patuloy po natin sineselebrate ang Pastor's Appreciation Month. And next Sunday po ay ito po yung ating Pastor's Appreciation Celebration. So ipakita po natin ang ating suporta at pag-ibig sa ating pong mga pastors. And sama-sama po tayo next Sunday. At wag po tayong maliligaw dahil next Sunday po tayo ay joint service. Okay po? So joint service po natin ay 8 a.m. Okay. And then, sa mga gawain po natin sa linggong ito, meron po tayong Nights of Fire. Ang assigned po ay ang worship team. This coming Thursday po ito, 7 p.m. And then for prayer for the nation, ang assigned naman po ay ang Area 2. Okay, so meron din po tayo Encounter God Week and in relation sa atin pong live class. At ito po ay na-move sa November 30 and December 2. Amen. Yan, malapit na po ang Pasko. Sino na po ang nakakaramdam na lumalamig na po ang simoy ng hangin? Ayan. So, dahil malapit na ang Pasko, meron na po ulit tayong 12 Sundays of Christmas na nakita nyo, pinapamigay po ng ushers natin kanina. So, please make sure na nafilapan nyo po yun para mas marami po tayong chances na manalo sa ating pong Christmas celebration. So, 12 Sundays po ito and kumpletuhin po natin yung 12 Sundays na ito. And pagka-fill up po natin ay i-drop po natin sa drop box sa ushering table po. And then, ayan, this November po ay babalik na po, uwi po ang ating mahal na Bishop Israel Sanoy. So makita po natin sa ating bulletin ang kanyang schedule. So from November 2 to 29 ay nandito po si Bishop Israel. And November 5 po ay joint service po ulit tayo. So after po ng next week na joint service, yung first Sunday po natin, sa sunod na linggo ay joint service po ulit tayo. So 8 a.m. po ito and pot bless po. So kung sino po ang gusto na mas maka-fellowship pa, ang ating mahal na bishop ay we can bring our food para mapagsalu-saluhan po natin after the joint service. Then November 11 ay magkakaroon po ng Men's and Women's Conference. And then November 25 is the Leadership Conference. Amen. Ayan, at para naman po sa ating 90 Days Fire Challenge, sino po ang nakakasunod pa sa 90 Days Fire Challenge? Ayan, day 50.
na po tayo. 40 days na lang ay matatapos na natin, and naniniwala po tayo na hindi matatapos sa 90 days lang, kundi yung magandang sinimulan po ng Panginoon sa bawat isa with this 90 days ay magtutuloy-tuloy po in every day of our lives. So today's reading po para sa mga spark and ignite ay Luke 6, and then for a flame and a blaze level ay nasa 1 Corinthians 7-9 na po tayo. And sign up in our day at the altar this October. Spend time with God, ayan, either alone, by partner, or group, dito po sa church natin. Amen? So sino po ang excited sa mga gawain natin ngayong umaga? Ay, ngayong buong buwan. Amen. Amen. Marami pong gawain, ibig sabihin maraming gagawin ang Panginoon sa buhay nating lahat. And this morning po ay tuloy-tuloy po tayo sa ating worship because we will give sa atin pong Panginoon. Basahin ko lang po yung verse na ito. Sabi po sa 1 Corinthians 13, 1-3, yan. Basahin ko na po ng buo. Sabi dito, makapagsalita man ako sa mga anghel, wika ng mga tao at mga anghel, kung wala naman akong pag-ibig, para lamang akong kampanang umaalingaw-ngaw o pompiyang na maingay. Kung ako man ay may kakayahang magsalita ng mensahe mula sa Diyos at umunawa sa lahat ng hiwaga, kung nasa akin man ang lahat ng kaalaman at lahat ng pananampalataya, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala akong kabuluhan. Verse 3, ito po, at kung ipamigay ko man ang lahat ng aking mga ari-arian at ialay ang aking katawan upang sunugin, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala rin akong mapapala. Amen. Sa oras po na to, we will give our tithes and offering to the Lord na meron pong pag-ibig. Amen. Sino po sa atin ang nagmamahal sa Lord? Amen. Nagmamahal po tayo sa ating Panginoon dahil tayo ay una niyang minahal. At tayo po ay makakapagbigay sa oras na to dahil tayo po ay unang pinagpala ng ating Panginoon. Kaya naman sa pagtayo po natin ngayon as we prepare our tithes and offering, ay magbigay po tayo ng may sigla, may galak, at higit sa lahat, may pag-ibig sa ating puso dahil ayaw po natin na mawalan ng kabuluhan lahat ng ginagawa natin sa umaga na to. Kaya naman sige po, let's give. Thank you, Lord. Paganda ng paganda, payaman ng payaman, pabuti ng pabuti ang aking buhay. Paganda ng paganda, payaman ng payaman, pabuti ng pabuti ang aking buhay. Paganda ng paganda, Amen. Thank you, Lord. ng payaman. Amen. And sumigaw nga po ng amen ang naniniwala na paganda ng paganda, payaman ng payaman, at pabuti ng pabuti ang kanyang buhay. Amen. Thank you, Lord. Kaya naman, sige po, ipanalangin po natin ang ating mga kaloob sa umaga na to. Thank you, Lord. We praise to God. Salamat, Panginoon, sa mga kaloob na ito na nasa aming harapan. Lord, we pray na patuloy ito na magamit sa patuloy pa na ikalalago at ikagaganda ng iyong iglesia. Lord, bless everyone who give right now dahil salamat, Panginoon, sa pag-ibig mo na nagbibigay ng kakayahan sa amin para kami ay patuloy din na magmahal sa iyo at magpala pa, Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Salamat, Panginoon. And I pray na patuloy mo po pong bigyan ng kakayahan ng bawat isa to give with love, to give with cheerfulness dahil we believe, Lord God, na yun sa bawat pagbibigay namin ay ito ay pagbibigay ng mula sa iyo. Ito ay pagbibigay ng bukal sa aming puso. At niniwala kami, Panginoon, that we can never outgive you when it comes to our giving. Kung ano man yung naibigay namin ngayon,
ngayon ay higit pa, Panginoon, ang kaya mong ibalik sa buhay ng bawat isa. Salamat, Panginoon. In Jesus' name, Amen. 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 Wow, thank you, Lord. Sige po, pwede po bang umiti tayong lahat? Kasi parang di po tayo masaya. Ayan, dahil naniniwala po tayo na as we continue in our service ay masaya po tayo na i-welcome ang presence ni Lord, and masaya po tayo na makinig sa mensahe po ng ating Panginoon ngayong umaga na ihahatid po sa atin ng ating beloved pastor, music pastor, and ang composer po ng napakinggan natin kanina, and composer ng marami pang songs and mga upcoming album. Amen. Thank you, Lord. Kaya tawagin na po natin, palakpakan po natin sa Panginoon, Pastor Boyet Jonicio. Amen. Hello, yun. Napansin din pala ni May na parang malungkot kayo. Alam niyo po, pag nagpapakanta ako, kitang-kita ko yung mga mukha ninyo eh. Para bang, ewan ko ba't ganun? Tuwing linggo, pagdating nyo dito, parang imbis na masaya, parang pilit na pilit kayong kumanta, pumalakpak. Wag po natin kakalimutan na sa mga tinuro ko na noong nakaraan, ito po yung paraan ng pag-aalay natin sa Panginoon. Sa Old Testament, nag-aalay ng mga hayop. Ngayon, hindi na nang dahil sa ginawa ng Panginoong Yesus, di po ba, nung dumating siya, ay hindi na po kailangan mag-alay ng mga hayop. So ano po yung kailangan i-alay natin? Yung ating mga sarili. At yung pong fruit of our lips. Ano po yung fruit of our lips? Giving thanks. Kanina pa ako pumipiyok. Giving thanks to His name. Ano po? Pagpapasalamat. Hindi po ba kayo natutuwa na hanggang ngayon, malakas pa rin ang katawan nyo? Wala kayong sakit? Nandito kayo? Nakakapunta kayo sa church? Yung pa lang, sapat na para lumundag ka, sumayaw ka, umawit ka sa Panginoon. Di ba? Kaya lang ewan ko bakit ganun. Kaya check po natin yung mga sarili natin pagka pupunta tayo paglinggo. Actually, ang tawag po sa ating sa ating gawain paglinggo ay worship service. Ibig sabihin, kaya tayo napupunta dito para sumamba. Bonus na lang po na nakakarinig kayo ng Word of God. Nakakatanggap kayo. Pero ang totoong layunin natin, kaya tayo napupunta sa church para magpuri sa Panginoon. Pag po nyo kakalimutan na tuwing pumupunta kayo sa church, yun po talaga dahilan para mag-worship. Yung ibang song natin, I understand yung iba na medyo mahirap. Kanina nung kinakanta ko, nahihirapan din ako eh. Pero namnamin po natin yung mga mensahe ng awit. Yung mga kababaihan, pag kinanta nyo yung kanta na sa tono ko, kayang-kaya nyo. Yung mga lalaki, medyo mahirap, medyo mataas. Pero sa mga kababaihan, kayang-kaya nyo lang. Di po ba? Pero yung mga last song, mga magagandang awit na alam ninyo, nawa naman ay nakapasok tayo sa pagsamba sa Panginoon, di ba? Ano po? Kaya i-push po natin sarili natin. Hindi po yan ang topic ko ngayon, pero gusto ko lang susugan yung sinabi ni May. Kasi talaga napansin ko rin kanina. Kaya most of the time pumipikit ako. Kasi pag po dumilat ako at nakikita ko kayo na nakaganon, parang nawawalan din ako ng gana na kumanta. Iwasan po natin humalukip-kip pag nasa worship. Kung narinig niyo po yung mga sinabi ni Bishop Noel na nakaraan, pag humahalukip-kip ka, parang nagyayabang ka. Alam ko, unintentional. Hindi natin gustong gawin yun. Kaya lang minsan parang napapaganon tayo. Kaya check po natin sarili natin. Amen. Natutuloy na po ako sa aking talagang ituturo. Meron akong espada dito. Thank you, Lord. Let's pray po muna. Hallelujah. Nakikita pala yung itsura dito, no? Gulo-gulo yung buhok ko, ah. Ayan. Thank you, Lord. Let's pray. Hallelujah. Oh, Lord, we worship you and we praise you. And Lord, we know that you are here right now. At lahat po ng ginagawa namin tuwing pupunta kami sa church, inaalay po namin sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Yung pag-effort pa lang namin na pagbangon sa umaga, pagising namin at ang aming excitement,
pumunta sa church. It is a form of worship for you, O God, na dinadala namin yung sarili namin dito ngayon. Hallelujah. At sa umaga pong ito, alam po namin na naririto ka dahil iyan din po ang isang layunin ng aming pagpunta because we want to feel your presence. Sa aming bahay, nararamdaman namin ang presensya mo kahit saan po kami magpunta, nandoon ka. Pero iba pa rin, Lord, na kapag nasa church kami. Dahil ito, Panginoon, ay isa sa mga lugar na talagang lugar na mayroong anointing to worship you and anointing to have fellowship sa aming po mga kapatiran dito sa church. And Lord, masarap magpuri sa iyo na kapag kasama po namin ang aming po mga kapatid. Kaya sa umagang ito, Lord, we claim that you will teach us. Lord, I myself, ang dalangin ko ay gamitin mo lang ako. Naniniwala ako, wala po akong kakayanan na magturo, pero dahil nandiyan ka banal na Espiritu na tutulong sa akin, ay magiging maayos po ang aming pag-aaral sa umagang ito at maunawaan po namin ang aming pong pag-aaralan, O God. You will bless us through your word, sapagkat kahit kailanman, hindi po babalik sa iyo ang iyong salita na walang kabuluhan. Tuwing pag-aaralan ng iyong salita, nandun ang pagpapala, Panginoon. Hallelujah. Kaya Lord, bless mo po ang lahat narito ngayon, kahit yung mga papunta hanggang mamaya sa aming second service. Purihin ka, luwalatiin ka. Ito pong aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Parang malungkot pa rin kayo. Tingnan niyo yung katabi niyo at batiin niyo siya. Sabihin mo sa kanya, magandang umaga. Amen. Paano ba to? Naka-on na ba to? Tinututok to. Alin ba dito? Hindi pa, ano? Ayaw eh. Okay, ang ating dahil po ngayon ay Ministry Sunday, at ang ating pong team ay Firebrand, di ba? Firebrand. And according sa ating mga narinig na nauna pa, ang Firebrand, pag tinignan po natin ang meaning niyan, nung tinignan ko siya, ang unang pagkakagamit sa Firebrand ay nasa negative side. Dahil ang Firebrand pala, ito daw ginamit doon sa mga nag-aaklas o yung mga nagke-create ng mga yung mga rally-rally, gano'n, yung paglaban. Yan, diyan ginamit ang Firebrand. Pero tayo nilalagay natin to sa positive side. Sa papaanong paraan? Ang Firebrand, tayo yung magiging sulsul sa Tagalog. Susulsulan natin yung bawat isa na maglingkod sa Panginoon. Hallelujah. No, babalik rin po natin ibig sabihin niya na ang Firebrand, tayo po ay magiging isang magandang halimbawa para sa bawat isa. Magiging basis ng paglilingkod ng iba sa Panginoon, yung buhay po natin. So, iyan po tayo. Tayo po yung mga Firebrand na tinatawag. At dahil po dyan, at kinoconnect nga po natin sa paglilingkod sa Panginoon, kaya pag-aaralan po natin ng isang verse na paborito ko rin ito na lagi kong binibigay sa mga birthday. At alam ng bawat isa. Ready na? Ayun na pala eh. Nanahan niyo ako. By the way, meron tayong bagong camera, kaya nakikita niyo na yung mukha nung high definition na tayo ngayon. Hallelujah. At kanina nangangarap ako na meron na tayong LED wall. Ano po, alam niyo yung LED wall, yung talagang hindi na ganyan. Yung malaking TV sa likod na nakikita talaga na malinaw na malinaw. Gusto niyo ba yon? Parang dito lang may gusto eh. Dito, gusto niyo ba yon? Amen. Kahit sa pag-amen lang, maging masigla kayo, di ba? Gisingin natin mga sarili natin, baka natutulog pa. Amen. Siyempre, pag nag-LED wall tayo dito, siyempre mag-aircon tayo, di ba? Hallelujah! Kanina nung paalis ako ng bahay, sabi ko, pwede na ako mag-long sleeves, malamig eh. Kaya lang, nung pagdating pala sa worship, talagang pag nagli-lead ka na worship, hindi pwedeng malamig eh, mainit talaga. Ay, iba yung pakiramdam ng katawan ko, init na init ako kanina. Amen! Naniniwala tayo na walang imposible sa ating Panginoon. No? Simple lang po yung air condition kung itong ang building na ibigay sa atin ni Lord, di ba? Yung pa kayang aircon, kayang-kaya yan. Hallelujah, basta't magkaisa lang tayo. So, tuloy na po tayo. Ang aking pong share sa inyo ay, ang title po, Not Saved by Works, but Saved to Works. Amen? Tayo daw po ay hindi naligtas sa mabubuting gawa, bagkus tayo ay naligtas para gumawa
Okay? So yan po pag-aaralan natin. Alam natin lahat yung verse na Ephesians 2:8 and 9 na hindi po tayo naligtas sa sarili nating gawa. Kasi pagka naligtas tayo sa ating mabubuting gawa, tayo daw ay magiging mataas. Maaari tayong maging mayabang. Sabi po dun sa Ephesians 2:8 and 9. Ano? Kaya ang pag-aaralan po natin ngayon, ito naman po nasa Ephesians 10. Medyo naunang verse lang to. Ephesians chapter 2, verse 10. Pakibasa po sa Tagalog ng ating dakilang tagabasa. Tayo'y kanyang nilalang, nilikha sa pamagitan ni Kristo Jesus Kabisado. upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti na itinalaga na ng Diyos para sa atin noong pamanguna. Ayun. So, dalawang version po ang kinopya ko. No. Una po yung English Standard Version, sabi po dito, "For we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them." And then yung po sa NIV, tingnan po natin. "For we are God's handiwork, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do." Itong verse na to, matagal ko nang alam, lagi kong binibigay sa mga may birthday, no? Dahil nga po, maganda yung ano niya, yung ibig sabihin ng verse. Pero naging palaisipan po sa akin palagi yung God prepared beforehand or which God prepared in advance. Ibig sabihin, meron ng hinandang mabubuting bagay na gagawin daw tayo beforehand, bago pa lang. Mapapag-aralan natin mamaya yun. Kasi pag tinuloy ko, parang yun na, yun na yung sasabihin ko sa inyo. Bago pa lang, meron na mabubuting bagay na inihahanda ang Panginoon sa atin. Na dapat daw, sabi doon, that we should walk in them. Ibig sabihin, this is a command. Utos po ito. We should walk in them. Kailangan daw lakaran natin. Sabi sa NIV, in advance for us to do. Ibig sabihin, gagawin natin to dapat. In advance na niya, meron na siyang hinanda, kailangan gagawin natin. Okay? So, yun lang po pag-uusapan natin. Ito lang verse na to. Kaya maiksi lang po itong aking pag-share sa inyo. Una po natin titignan dyan, yung word na workmanship. Okay? So, busisiin po natin mabuti itong verse. Workmanship. Ano ba ibig sabihin ng workmanship? Sabi dyan, ako na ba? Yan. O kayo yun. Workmanship. Number 1, tinignan ko sa dictionary. So ito po, kinopya din natin sa dictionary to. Ito daw ay pangalan or noun. Something affected, number 1, something affected, made or produced work. Isang bagay na naapektuhan. Ibig sabihin, merong naka-apekto dito sa bagay na to na ginawa. Ito daw ay produkto. Okay? Number 2, art or skill of a workman. Pag sinabing art or skill, ito daw yung husay ng isang manlilikha. Yan po, yan ibig sabihin ng workmanship, skill ng isang manlilikha. Tumigil po muna tayo doon. Okay. Paano natin papaliwanag ang skill? Ang skill po ay ang husay ng isang manlilikha, katulad ng nakikita ninyo dito mga keyboard. Actually, itong mga keyboard natin, obsolete na to eh. Talagang pwede nang palitan to. Kapalit-palit na. Pero maganda pa rin siya. Kagamit-gamit pa rin. Mahusay kasi yung gumawa. Ang gumawa nito ay Japan. Korg. Okay? So ano pa? Makikita nyo dyan sa paligid nyo. Lahat pong yan ay merong mahusay na pagkakagawa. Itong ginagamit ko na lapel. Although ito'y mumurahin lang, pero nasa magandang na rin, quality. Dahil malinaw nyo ako naririnig, hindi nagpuputol-putol. Paminsan-minsan sinasapian ng ibang boses, pero most of the time nagagamit natin na maayos. So magaling yung gumawa nito. At pumunta po tayo sa mga musika. Yung mga pinapakinggan natin, na narinig natin sa radyo, di ba? Ang sarap pakinggan, natutuwa tayo, napapasayaw tayo. No? Yung mga gumawa niya, pinaghihirapan yan. At merong husay yung mga gumagawa. Ano po? Kasi ako po, di ba, gumagawa din ako. Alam ko talaga yung hirap ng paggawa ng kanta, hanggang sa pagpuproduce, hanggang dun sa pag-edit. Talagang mahirap pong gawin yan. Pero pag may husay ang gumagawa, nagiging maganda sa pandinig natin.
Kaya hindi ba kayo natutuwa na ang ating Panginoon, ang lumikha sa atin, ibig sabihin meron tayong husay. Di ba? There's something within us. Meron tayong kakayahan na kung minsan ay pinapalagpas lang natin, hindi natin ginagamit. Kaya mamaya po pag mag-sign up na po kayo kung ano mang ministry, yung alam nyong pwede nyong kalagyan, yung alam nyo meron kayong talento doon. O baka naman di nyo pa na-discover. I-discover natin kung ano yung something within us. Isa pang nito, quality. Ito maganda. The quality imparted to a thing in the process of making. Meron daw kalidad. Ang Tagalog ng quality, may kalidad. Ang isang bagay na ginawa na nanggaling doon sa lumikha sa kanya. Ibig sabihin, tingnan mo yung katabi mo ngayon, merong quality yan. Di ba may tinatawag tayong urig at class A, class B, ngayon uso na yung mga class A, di ba? Kahapon, meron kasi nagbigay sa akin ng relo. Hindi ito meron pa ako isang relo sa bahay na nakatago. Tapos tinignan ko siya sa internet. Aba, mamahalin pala yung relo na yan, hindi ko alam. Ang ganda pala nun. Kaya hindi ko alam kung class A lang siya o original. So nire-research ko pa kung original siya. Kasi ang presyo niya, ang pinakamababang presyo niya nasa $900. Ang karaniwan, $1,000, $2,000. Nakita ko. Sabi ko ba, ang tindi pala nito, hindi ko pinapansin. Ilang taon na yun, nandun lang sa cabinet ko, nakatago lang kasi sira yung bracelet. So yun yung mga tinatawag natin magagandang quality. At ano ba yung na-impart sa atin ni Lord? Tingnan natin ng mabilisan. Minsan hindi natin nakakalimutan natin na meron tayo nito. What are the things? Ayaw eh. What are the things that are imparted to us by Jesus Christ? Okay, number 1, righteousness. 2 Corinthians 5:21, God made Him who had no sin to be sin for us, so that in Him we might become the righteousness of God. Sabi mo sa katabi mo, ikaw ay matuwid. O hindi dahil sa ating mabuting gawa, hindi po ba? Bakit tayo naging matuwid? Dahil kay Kristo. Sabi dun sa binasa natin, God made Him who had no sin. Walang kasalanan si Lord. To be sin for us. Para siya'y maging kasalanan. In exchange for our sin. So that in Him, we might become the righteousness of God. Kaya ngayon, tayo ay matuwid sa harapan ng Panginoon dahil kay Kristo na tinanggap natin sa ating puso. Amen? Nananahan ba ang Panginoong Hesus sa puso ninyo? Tingnan nyo, kahit dyan lang, ayaw nyo sumagot ng amen. Nakakalungkot kayo talaga. Yung mga bata, pag tinanong mo, o si Nayan, di ba? Pag tinanong mo, asa si Jesus? Di ba? Ginaganon yung po. Kahit yung mga anak ko, no, maliliit yan natutunan nila yon. Asa si Jesus? Nandito sa puso. Di ba? Nandito ang Panginoon, tinanggap natin siya Bakit ayaw nyo mag-amen? Amen. Amen. We have the righteousness of God. Pangalawa, we have the peace. Ito yung isa sa in-impart ni Lord sa atin. Meron tayong kapayapaan. John 14:27, peace I leave with you, my peace I give you. I do not give to you as the world gives. Do not let your hearts be troubled and do not be afraid. Ang kapayapaang binibigay ni Lord, hindi kapayapaang binibigay ng sanlibutan. Ano ba ang kapayapaang binibigay ng sanlibutan? Pansamantala lang. Usually, yung kapayapaan na yan, nanggagaling sa pera. Yung parang security sa mundo. Ang security natin talaga dito sa mundo, pag hindi mo kilala si Lord, pera. Marami tayong kilalang mayaman, kahit ako, mga kamag-anak ko, hindi pa kilala Panginoon. May mga nakikwento na ganyan, na iniisip nila, pagtanda nila, paano na kaya, pag wala ng pera. Di ba? Pero ang peace o kapayapaan binibigay ni Lord sa atin is everlasting peace na hindi makukuha ni numan. Yung peace na yan na binibigay ni Lord ay sa pamamagitan ng mga pangako niya sa kanyang mga salita. Hindi ba na pinangako niya, hindi niya tayo iiwanan, ipababayaan man. Pinangako niya, marami tayong verse sa Bible na kabisado na ibe-bless niya ang buhay natin. Yan yung mga pinangahawakan natin na salita ng Diyos. Kaya nga sabi ko, mayaman tayo. Hindi man nakikita yung yaman natin ngayon sa magandang bahay, magandang sasakyan. Mayaman tayo dahil sa salita ng Diyos sa pinangahawakan natin. Na kailanman, ang Panginoon hindi nagsisinungaling. Pag sinabi niya, gagawin niya. Amen. Pangatlong binigay sa atin ni Lord, joy.
Siyempre, pag may righteousness ka, mayroon kang peace, mayroon kang joy. Kanta to, righteousness, peace, joy in the Holy Ghost. Nasa Bible. Okay, Psalm 16:11, you will make known to me the path of life. In your presence there is fullness of joy. In your right hand there are pleasures forevermore. Sa presensya daw ng Panginoon, punong-puno ng kasiyahan. Kaya lang, malungkot kayo kanina. Kaya gusto po natin talaga, pag nandito tayo sa church, masayang-masaya. Di ba? Palakpakan natin ang Panginoon. Ang Panginoon hindi nagkukulang sa buhay natin. Napatunayan natin yan. Simula nung umpisa natin, na nakilala natin ang Panginoon hanggang ngayon, hindi tayo pinababayaan ng Panginoon. Di ba? Dumadanas tayo ng sakit, ng problema, pero lahat ng yun nalalagpasan natin. Di ba? Dahil yan sa pagmamahal ng Panginoon sa atin. Kaya meron tayong awit, di ba? Yung isang composition po natin, yung Oh Jesus, napakabuti mo, kailanman ay hindi ka nagbago. Mula nang makilala kita at tanggapin sa puso ko, pag-iingat mo ay naranasan ko. Di ba? Mula nang nakilala natin siya hanggang ngayon. Kaya tayo masaya. Ang sabi dun sa last part, in your right hand there are pleasures forevermore. Sino po ba yun nasa right hand ng ating Father? Jesus, di ba? If we have Jesus in our hearts, in our lives, masaya tayo because there's pleasures forevermore. Walang katapusan yung kaligayahan, yung pleasure. Di ba? Hindi natin ipagpapalit yung pagpunta sa church. Better is one day in your courts than 1,000 elsewhere. Hindi natin pagpapalit sa pagpunta sa magagandang lugar ang pagpunta sa tahanan ng Diyos. Psalms 27 verse 4, sabi doon, one thing have I desired of the Lord, that I will seek after, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life. Mananahan ako sa tahanan ng Panginoon. Yun ang hinahanap ko. Sabi doon sa Psalms 27 verse 4. At iyan po yung binigay ni Lord sa atin. Hindi ba kayo nagtataka na kapag araw na ng linggo, alam nyo na napupunta kayo ng church? Di ba? At malungkot tayo pag hindi tayo nakakapunta sa church. Sino dito yung nalulungkot pag hindi nakakadalo? Di ba? Ang lungkot, di ba, pagka hindi tayo nakakadalo. Yung ba, may mga unavoidable circumstances. Magkasakit ka, hindi ka makatayo, may lagnat ka. Siyempre, alam naman natin, pag may lagnat, nag-iingat tayo talaga, di ba? Ano pa? Pero pag walang pamasahe, madaling gawa ng paraan yun. Pwede kang maglakad pag gusto mo talaga magpunta sa church. Alam niyo po, nung araw, nung nag-uumpisa pa lang itong church, dyan pa lang, maliit pa lang yan, naglalakad lang kami. From highway hanggang dito. Nilalakad namin yan. Pag may gawain dito, pag walang sasakyan, lalakad kami pa uwi. Sanay kami sa ganun. Di ba, paring Abner? Nakasama ka ba namin maglakad nun? Ayan, yung mga kasabayan po natin sa youth. Nung panahon namin, pag may gawain, pag walang sasakyan, di kami nagreklamo. Ngayon, di ba, madalas na magreklamo, walang sasakyan Di ba? Pwede naman maglakad. Amen. Pang-apat na binigay ni Lord sa atin. Kayo na lang. Okay. Number 4, love. Okay, pag-ibig. 1 John 4:16-19. And so we know and rely on the love of God has for us. God is love. Whoever lives in love lives in God, and God in them. This is how love is made complete among us, so that we will have confidence on the day of judgment. In this world, we are like Jesus. Tandaan niyo yan. In this world, we are like Jesus. There is no fear in love, but perfect love drives out fear, because fear has to do with punishment. The one who fears is not made perfect in love. We love because He first loved us. Hallelujah. Ay ang pangalan ng ating church, Love Fellowship Church. Di ba? Mawawala daw ang ibang mga kaloob. Mababasa natin sa Bible yan. Lahat ng gifts pwedeng mawala. Pero ang love, hindi mawawala. Mananatili yan magpakailanman. Bakit? Kasi ang ating Diyos ay pag-ibig. Base dyan sa binasa natin. At sabi dito, we are like Jesus. Kaya dapat yung love na yan na inimpart ni Lord nung nilikha ka niya ay nagmamanifest. Nakikita dapat sa buhay ang pag-ibig.
Now, pumunta po tayo sa creation. Sa pagkakaintindi ko po ngayon sa pinag-aralan po natin, dalawa ang creation. So, yung unang creation, ito po, created in Christ Jesus, yung unang creation po ito. No? Creation itself was created okay? Ito umatras. Ganun ba? Oh, lumagpas. Sino ba gumagalaw? Ako ba o kayo? Kayo na lang. Nalilito ako eh. Created in Christ Jesus. Okay. Tingnan po natin to. Creation itself was created through Christ, for Christ. Colossians 1:16. For by Him all things were created in heaven and in earth, visible and invisible, whether thrones or dominions or rulers or authorities, all things were created through Him and for Him. So ito po yung unang creation. Sa first creation pa lang nandun na si Jesus. No, pag binasa natin ang Genesis, ang sabi ng Panginoon doon, let us make man in our own image. So plural po yun. Ibig sabihin, marami sila. Nandun na po yung Trinity. So si Jesus nandun na. Kaya sabi diyan sa Colossians 1:16, for by Him all things were created in heaven and on earth, visible and invisible. Yung kinakanta natin, yung all thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. Diba? Kinakanta natin yan. Romans 1:20, for since the creation of the world, His invisible attributes are clearly seen, being understood by the things that are made, even His eternal power and Godhead, so that they are without excuse. Yung mga hindi pa nasi-share ng gospel ng mga tao, halimbawa tayo, nag-share tayo ng gospel, di ba, sa iba. Yung iba, wala silang dahilan para hindi manampalataya sa Panginoon dahil sa creation. Dahil sa mga nilikha. Kasi sabi po dyan, being understood by the things that are made. Pag tumingin ka pa lang sa paligiran natin, titingnan natin yan, yung halaman, bundok, iisipin mo na talaga na mayroong manlilikha. Hindi pwedeng lumitaw lang sila na ganyan. Meron talagang creator. Okay? Yan po yung sinasabi dyan. At ang pangalawang creation ito, Christians are recreated. Ito na po yung time na na-born again tayo. So yung una, kinreate tayo ni Lord, di ba? Let us make man in our own image. Kaya lang, dumating yung time, sana perfect eh. Okay, perfect yung creation. Kaya lang, nagkasala, di ba? Alam natin lahat yan, yung kwento ni Eva at Adan, nagkasala. So nagkaroon po ng, naputol ang relasyon natin sa Panginoon. Doon pumasok yung sakit. Doon na nangyari yung kailangan magtrabaho ang lalaki. Di ba? Kung babasahin niyo po ang Biblia ninyo, nandun po yan, malalaman niyo yan. So naputol po. Kaya kailangan magkaroon ng recreation. Kailangan likhain tayong muli ng Panginoon. At dito po tayo ngayon papasok. Christians are recreated in Christ for Christ. Ano nga po uli yung topic natin, yung title natin? Saved not by works, but saved for works. Okay, niligtas tayo, hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi niligtas tayo para gumawa. Tingnan po natin ngayon to. Ephesians 2:10, so alam natin yan, binasa na natin, no? We are created from death to life. Dati patay tayo, patay ang espiritu natin, hindi natin kilala Panginoon. Pag Sunday, okay lang na hindi tayo nagsa-church. Umiikot yung mic na to eh. Pag Sunday, okay lang na wala tayo sa church, hindi ba? Ako po, natatandaan ko, kaya lang ako nagpupunta sa church pag may patay na kamag-anak. Pagkaka-birthday ko. Ang mga inatinang kong, nagsimba lang ako noon, nung bininyagan ako, nung kumpil, birthday, at pag gusto kong kumain ng binusa, nakwento ko na yata yun dito. Doon sa labas ng simbahan natin, masarap yung mga tindang binusa doon. Natatandaan ko yun. Walang conviction sa akin na pumunta sa church eh. Kasi nga, patay yung spirit. Pero ngayon, iba na. Di ba? Ang conviction mo ngayon, pag linggo, kailangan nasa church ka. Kasi buhay na yung espiritu mo. Iyan ang dahilan kung bakit napupunta tayo sa church. Dahil we are recreated na. 2 Corinthians 5:17. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has passed away, behold, the new has come. Punta tayo ngayon dun sa susunod na talata. Created in Christ Jesus to do good works. Good works are not the source, but the goal. Okay, again, good works are not the source,
but the goal of the new relationship between humanity and God. Yung mabubuting gawa, hindi po ito yung magiging paraan para magkaroon tayo ng connection sa Diyos. Kung hindi, ito po yung ating layunin. Kaya tayo nagkaroon ng relasyon sa Diyos kasi ito yung layunin natin, to do good works. Kaya wag po tayo maniniwala sa mga turo na kapag ligtas ka na, mabiyaya naman ng Panginoon, okay lang na gumawa ng kasalanan. So, we are recreated to do good works. Iyan po yung layunin natin. So, siguro sasabihin nyo, Pastor, wala naman talagang perfecto. Totoo po yan, wala pa rin perfecto hanggang ngayon. Maliban lang sa taong perfecto ang pangalan. Kahit po ako, hindi ako perfecto, pero isang bagay ang inaabot natin sa buhay natin, maging perfecto. At ayaw nating magkakamali kasi gusto natin, nabibigyan natin ng kaluguran ng Panginoon. Gusto natin, nilalakaran natin yung gusto ni Lord na lakaran natin sa buhay natin. Iyon ang gusto natin, di ba? Kaya kahit na hindi pa rin tayo perfecto ngayon, we are striving hard. Gusto natin talagang masunod ng kalooban ng Panginoon. Kaya nga po maganda, ang sinasabi natin, maganda talaga meron kayong ministry. Kasi kung meron kayong kinakasamahan, meron kayong ministry na hinahawakan, ito po ay isang nagbibigay sa atin ng kapit sa ating faith. Dahil pag may ministry ka, talagang gugustuhin mo na laging masunod ng kalooban ng Panginoon para maging karapat-dapat ka sa paglilingkod mo sa Panginoon. Ano niyo po yung ginagawa po namin na to? Every time na bago pumunta sa church, bago pumunta ng practice, talagang I'm praying na, Lord, gamitin mo ako. It's another day of worshiping you. Pag Sunday, masayang-masaya ako. Another day of using my talent for you. Pero kung may mga nakikita kang mali sa akin, patuloy mo pa akong baguhin. Ito po yung dapat maging attitude natin. No? So, salvation, sabi dito, salvation is not by works, but for works. So salvation and being God's workmanship are not achieved by works. But this new life does result in good works. Ang ating bagong buhay, ang ating recreated life, nagre-resulta ng mga mabubuting gawa sa ating buhay. Amen? Sumigaw na malakas na amen yung mga recreated. Amen. Lahat ng born again, sumigaw ng hallelujah. Yan. Hallelujah. Matthew 7:17 to 18, Jesus is speaking. Si Lord na nagkasalita. Even so, every good tree bears good fruit, but a bad tree bears bad fruit. A good tree cannot bear bad fruit, nor can a bad tree bear good fruit. Kapag ang puno ay mabuti, ang bunga niya ay mabuti. Kapag ang puno ay masama, syempre, natural, ang magiging bunga niya ay masama. So, since tayo ay nakakabit sa puno, di ba? Sabi sa John chapter 15, siya ang puno, tayo ang mga sanga. So, nakakabit tayo sa punong maganda, ang magiging bunga natin, maganda. Amen? Hallelujah. Maganda ba ang bunga ng bawat isa? Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Thank you, Lord. Punta tayo ngayon, which God prepared beforehand that we should walk in them. Which God prepared beforehand. Ito yung sinasabi ko kanina. Ano ba yung pinrepare ni Lord beforehand? So, ibig sabihin, yung sinasabi dito, hindi yung time ng first creation. Pwede siguro kung hindi nagkasala yung tao, nandun yung mga plano ni Lord. Ngayon, yung sinasabi dito na pinrepare ni Lord beforehand, hinanda na niya, ito na po yung time nung na-born again tayo. Nung nakilala natin si Lord. Nung tinanggap mo si Jesus sa puso mo, meron nang hinahanda si Lord na mabubuting bagay na gagawin mo. Naka-ready na yan. Ano po magandang example sa Bible? Si Pablo. Sa ating pong Bible reading sa Acts, di ba? Ang ganda ng buhay ni Pablo. Sino si Pablo? Manguusig. Di ba? Inuusig niya mga Kristiyano. Nandun siya nung pinatay si Stephen. Di ba? Sa paanan niya nilagay yung may naglagay ng mga balabal sa paanan niya. Ibig sabihin, siya yung pasimuno nung pinatay si Stephen, pinatay sa bato. Di ba? Pero ano nangyari sa kanya? Papunta siya ng Damascus.
Nakilala niya Panginoon, nangusap mismo si Lord sa kanya. At ang sabi ni Lord, gagamitin niya si Pablo. Biro mo, noon lang time na yun, nakilala ni Pablo si Lord, pero may plano na si Lord sa kanya, nagagamitin siya. At alam natin lahat history na. Ano nangyari? Hanggang ngayon, ito, pinag-uusapan natin si Pablo. Di ba? Ang ganda ng buhay ni Pablo na talaga makaka-relate tayo as a Christian sa kanyang ministry. Ako, hulog na pa. Amen. Which God prepared beforehand that we should walk in them. Ito yung mga lalakaran natin. We do not work in the good works. We walk in them. Hindi natin pinagtatrabahuhan yung mga mabubuting bagay. Nilalakaran natin to. Good works is the fruit. Outflow. Lumalabas lang daw yun. Yung mga good works na pinrepare ni Lord beforehand. Outflow of the saved life of a believer. Kaya kapag ligtas ka, lalabas lang yung mabubuting bagay na yan na gagawin mo sa buhay mo. Galatians 5:22-23, alam natin ito, fruits of the Spirit. So ito yung mga mabubuting bagay. Paki-flash nga, hindi ko kinapi yan. 5:22-23, Galatians 5:22-23. Ano ba yung mga prutas na dapat nag-a-appear at nag-overflow sa atin? But the gifts of the Spirit. And after a while, Jesus wept. Ayan, Tagalog pala. Datapwat, ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapahinuhod, kagandahang loob, kabutihan, pagtatapat, kaamuan, pagpipigil sa sarili. Hindi pa ako tapos, pakibalik. Masyado nabilis. Ay, hinatiin nyo lang. Sige, tuloy. Kabutihan, pagtatapat, kamuan, pagpipigil laban sa mga gayong bagay ay walang kautusan. Okay, ulitin natin. Pakibalik uli. At i-check nyo yung sarili nyo kung ito ba yung nag-overflow sa atin. Katuwaan, joy. Nag-overflow ba yung joy? Kanina pa natin sinasabi to, dapat nag-overflow ang joy. Pag pumupunta sa church, dapat nag-overflow ang joy. Pagkausap mo yung kapatid mo, dapat nag-overflow ang joy. Hindi ka nagre-reklamo, naku kapatid, ang dami kong utang. Naku, wala akong pambili ng bigas. Joy ba yung nag-overflow? Hindi ganun dapat, di ba? Dapat joy. Dumadanas tayo ng problema. Oo, totoo yun. Kahit ako, maraming pinagdadaanan sa buhay. Pero hindi dapat yun ang lumalabas. Ang dapat lumalabas sa atin na parang ubas na pag piniga, yung masarap ang lumalabas, hindi yung mapakla. Di ba? Yung matamis. Katuwaan, kapayapaan, peace, pagpapahinuhod. Ano yung pagpapahinuhod? In English. Long suffering? Long suffering. Patience. Pagpapahinuhod. Lalim nun, ano? Ano bang version yan? Pagpapahinuhod. Patience, yung pagiging matiisin. Tuloy-tuloy natin. Kagandahang loob, kabutihan, pagtatapat, pagiging honest. Di ba? Kaamuan, pagpipigil. Laban sa mga yon, walang kautusan sa mga bagay na yon. Maganda dyan, yung kaamuan, pagpipigil. Kaamuan, parang humility. Pagiging mababa. Amen? So, check lang natin sarili natin. Hindi natin kailangang maghusga dito. Lahat tayo ay tinatamaan dyan. Check lang natin sarili natin. Good works would include, pakibalik ulit natin sa slide, good works would include attending worship services. Ito yung mga bubuting bagay na hinanda ng Panginoon. Praying regularly. Studying the scripture. Yan yung mga good works. Kopyahin nyo kung gusto nyo. Giving generously. Pagbibigay. From our financial resources, joining a small group. Kung mayroong mga cell group na wala pa kayong cell group, sumama kayo sa cell group. Joining a mission trip. Kung magkakaroon ng mission, I think magiging plano yan dahil next year ang ating team ay about mission, di ba? Yan po ang team natin sa susunod na taon, sa mission. Okay. Caring for the poor, loving our neighbors, and so forth. Marami pa. Lahat ng mabubuting bagay, yan po yung hinanda ng Panginoon. Pero hindi lang po yun. Marami pa. Tingnan po natin. Good works encompass the whole of a Christian.
All that we do for God's grace, for God's purpose. Lahat ng ginagawa natin para sa Panginoon. Colossians 3:17. Sabi dito, and whatever you do, whether in word or deed, do it all in the name of the Lord Jesus. Sa mga pagsasalita pa lang natin, sa ating mga gawa, sa ating kilos, dapat nakikita na yung bunga sa atin. Yung buhay na recreated. Yung buhay na nanggaling kay Jesus. Sa pagsasalita mo pa lang, dapat hindi ka, yung mga salita natin, pili na ngayon. Hindi na katulad dati na hindi natin kilala Panginoon na kahit na dati, nagmumura ka. Diba? Cursing sa English. Nagka-curse ka. Sino dito yung dati ganun? Ako ganun. Nung high school ako, mahilig ako magmura. Pero isa yan sa mga instant na tinanggal ni Lord nung tinanggap ko siya. Nagulat lang ako, hindi na ako nagmumura. Sino yung ganun? Yung nagulat ka na lang, hindi mo na ginagawa yung mga dati mong ginagawa. Di ba? Dahil yan dun sa tinanggap mo na power. Dahil recreated ka na. Amen? Sabi doon, do it all. In word or in deed. Lahat ng ginagawa natin. Ephesians 2:10, nabasa na natin yun. Would encourage you to learn to see your whole life as an interconnected series of good works offered to God. So, ang sabi dun sa Ephesians 2:10 nga, meron siyang hinandang mabubuting bagay na sa atin in advance for us to do. Interconnected daw yan, magkakaugnay yan. So, hindi lang po yung pag nandito tayo sa church. Dito sa church, madaling magpakitang tao eh. No. Kahit pag nandun ka na sa labas, nakikita pa rin yung good works. Okay? This means that your good works can include that which you do. Ito, tingnan natin. Yung mga ginagawa daw natin sa school. Sino dito yung mga estudyante? Wala? Mamaya siguro ng second service, no? Yung mga estudyante, ano yung ginagawa nyo sa school na good works? Siyempre, pagsunod sa teacher, hindi pagkukodigo, hindi pangungopya. Nung high school ako, dahil hindi pa ako Christian nun, naranasan ko yun. Pero hindi ako nangodigo. Naranasan ko yung gumaganon. Lalo na sa math. Sino magaling dito sa math? May magaling ka ba sa math? Engineer ito eh. Pero ako, hate ko talaga yung numbers. Si Pastor John, magaling to. Statistics to eh. Mas gusto ko yung mga actual na ganyan. Siguro, kaya evident pa rin hanggang ngayon sa akin yung ganon eh. Pero kinikwento ko lang na naranasan ko rin. Pero siyempre, nung kilala natin ang Panginoon, meron na conviction. Di ba? Hindi mo nagagawin yun. In school, ano pa? At work. Ano yung ginagawa natin sa trabaho? Yung mga nagtatrabaho, yung mga namamasukan. Siyempre, sinusulit mo yung bayad sa'yo ng empleyado mo, ng employee. Tama ba ako? O employee. Yung boss mo. Pinapasweldo ka ng tama, dapat nagtatrabaho ka ng tama. Hindi mo sinasayang yung oras mo. Di ba? Pag nagiging productive ka sa work, dapat. At iyan dapat na nakikita ng mga co-workers mo, na napaka-productive mo, na iyon yung gagayahin niya. Kasi malalaman nila, kaya pala ganun siya, kasi Christian siya. Meron siyang Kristo sa puso, kaya productive siya. So kahit na non-believer, maganda na yun ang matutunan sa atin. Hindi po ba? In your hobbies. Ano yung mga hobbies natin? Ano yung ibig sabihin ng hobbies? Yung mga nakakagawian nating gawin. Yung pag ginagawa natin, masaya tayo. Ako, marami akong hobbies. Biking, basketball. Kaya lang, laging drawing, yung mga nagsiset ng game. Mahilig po tayo sa sports, yung mga hobby. Paano natin ma-connecta doon yung good works? Na kahit na sa mga ginagawa natin na yan, nakikita pa rin yung Kristo sa buhay natin. Sa basketball, syempre, alam naman natin sa basketball pag hindi nakashoot, iba nagmumura, di ba? Meron kaming ganyan nakasamahan dati Hindi na-shoot, talagang nakalimutan niyang Christian siya. Napamura siya. Yung mga ganon. At pwede ka mag-share. Hindi ko kikwento to dahil pinagmamalaki ko na ginawa ko, pero meron ako mga nakakasabay sa pagja-jogging na na-share natin. No, nakikita ko po kasi na yung iba talagang, yung mga lalo na yung mga senior, ayun talagang nilalapitan ko sila para mabahagi na ng salita ng Diyos.
Sa ganung mga bagay po, hindi po ako nagmamalaki. Dahil may mga times din talaga na parang nahihirapan akong gawin yun. Pero may time na merong anointing na gawin, talagang nagagawa ko. Amen? Yan. Neighborhood, sa community, sa mga kapitbahay, ano pagkakakilala sa'yo? Nag-overflow ba si Jesus sa buhay mo? Ano pagkakakilala sa'yo? Baka ang pagkakakilala sa community, chismoso, chismosa, masama ugali, hindi nagbubukas ng pintuan. Pagka merong kumakatok, hindi nagbibigay ng limos. Ako po, ang ano ko doon, kasi di ba kaya sabi ng iba, wag daw magbibigay ng limos dahil naaabuso. Pero ako, ang tinitingnan ko na lang doon yung heart ko na gusto kong tulungan siya. Bahala na siya kung saan niya gagamitin yung ano. Basta ako, ang puso ko ay tutulungan mo siya dahil alam mong kailangan niya. Lalo na yung nakikita mo bulag, yung merong kapansanan, di ba? Na talagang hindi naman kaya magtrabaho. Maliban lang yung talagang kaya naman magtrabaho pero hingi ng hingi. Siguro mga ilang beses pwede mo silang tulungan, pero pag paulit-ulit na gagawin, hindi na tulong yun. Ano po? Makikita naman natin kung sino yung mga dapat talagang tulungan. Eto, isa pang maganda. If you're a boss, kung ikaw naman ang boss, part of your good works involve the way you manage your employees. Kung boss ka, ang mabuting bagay na hinanda ng Panginoon sa'yo, dapat maging matinong boss ka. Ibig sabihin, tinitingnan mo yung welfare ng mga empleyado mo. Hindi ka nagpapahirap sa kanila na hindi mo sila nako-compensate ng tama. Hindi mo sila napapasweldo ng tama. Sobrang dami na pinapagawa mong trabaho, pero yung binibigay mong kita sa kanila, hindi sapat. Being a Christian boss, dapat ayusin po natin yun. No? Amen. Ito pa, sa family, as a father o mother, pray for our children constantly. Ito yung mga good works. Teach them the ways of the Lord. Dali natin sila sa church. Isama natin sa church ang ating mga anak. Kung may involve natin sa ministry yung ating mga anak, mas maganda. Ano po? Dahil maganda yung kakalakihan ng mga bata na naglilingkod sila sa Panginoon. Be a living example of Christ to them. Kailangan magandang halimbawa ka sa bahay. Baka mamaya pag nasa church ka lang, matino ka. Pagdating mo ng bahay, kung ano sinasabi mo sa anak mo. Di ba? So, kailangan nag-overflow yung love ni Lord na inimpart sa atin. Number 4, discipline them in the same manner the Lord discipline us. Dinidisiplina natin yung mga anak natin, pero sa pamamagitan ng disiplina na katulad ng ginagawa ng Panginoon sa atin. Paano nagdidisiplina si Lord? Si Lord nagdidisiplin ng hindi galit. Pag ang magulang nagdisiplina ka ng galit ka, ang tendency niya, hindi disiplina gagawin mo. Paparusahan mo yung anak mo. Papaluin mo. Hanggang talagang sobrang sakit. Di ba masasaktan yung anak mo. Kaya dapat hindi tayo magdidisiplina ng galit. Si Lord, walang hanggan ng pagpapatawad sa atin. Dinidisiplina tayo ng Panginoon. Nararanasan natin yan, di ba? Pag may mga mali tayong nagawa, may mga maling hakbang, merong sinasabi si Lord, hindi mo ginawa. Ang resulta, hindi naging maganda. Disiplina yon. Pero hindi ka hindi ka nagtatampo kay Lord kasi alam mo, dinidisiplina ka ni Lord kasi mahal ka niya. Di ba? Ganun po yung dapat maramdaman ng mga anak. Kaya natin sila dinidisiplina dahil mahal natin sila. Okay? Hebrews 12:5-11, basahin natin to. And have you completely forgotten this word of encouragement that addresses you as a father addresses his son? It says, "My son, do not make light of the Lord's discipline and do not lose heart when he rebukes you. Because the Lord disciplines the one He loves, and He chastens everyone He accepts as His son. Endure hardship as discipline. God is treating you as His children. Kapag dinidisiplina ka kasi anak ka ni Lord. For what children are not disciplined by their father? If you are not disciplined and everyone undergoes discipline, then you are not legitimate, not true sons and daughters at all." Okay? Hindi ka tunay na anak pag walang disiplina. Moreover, we have all had human fathers who disciplined us and we respected them for it. How much more should we submit to the Father of spirits and live? They disciplined us for a little while as they thought best. But God disciplines us for good in order that we may share in His holiness. No discipline seems pleasant at the time,
but painful. Later on, however, it produces a harvest of righteousness and peace for those who have been trained by it. Kaya maganda po yung nadidisiplina tayo. Kasi para sa kapakanan natin yun, lumalago tayo doon sa pamamagitan ng disiplina. And lastly, sa ating po pagtatapos, using our talents and ability for the glory of God. Bago ko basahin itong last verse, pakiplay yung song. Gusto ko lang ialay ito. Itong awit na to, ito yung naging, sana hindi ako pumiyok. Kanina na nagpapakanta ako, piyok ako ng piyok eh. Siguro sobrang pagod. Itong song na to, naging naging way to para ialay ko yung buhay ko sa Panginoon. Through music. Sabi dito sa awit na to, hanggat may buhay pa, hanggat may hininga, lagi akong may isang awit sa'yo. And after the creation of time, todo na dyan. As long as there is time and one breath left in me, there will always be one more song for you. And as long as there is room for one more voice and praise, and the need for a word of love and truth to help my brother through, there be one more song for you. You were there in the songs of nawala, words of hope for my peace. What a song when no one will sing them. What a words when no one hears. There were times life became a question when I asked, no one knew, till I found the answer in you. So as long as there is time and one breath left in me, there will always be one more song for you. And as long as there is room for one more voice and praise, and the need for a word of love and truth to help my brother through, there'll be one more song for you. Love is in the air around me, hope abounds everywhere, living life in the arms of Jesus, learning how to really care. Every day is filled with purpose, all the old is made new, and I know I owe it all to you. So as long as there is time and one breath left in me, there will always be one more song for you. And as long as there is room and one more voice and praise, and the need for a word of love and truth to help my brother through, there'll be one more song for you. Amen. Po yung awit ng puso natin. Kaya lagi tayong thankful hanggat may buhay, hanggat mayroong lakas, aawit tayo sa Panginoon. Amen. Hallelujah. Last verse. And lastly, using our talents and ability for the glory of God. Romans 12:4-8. For just as each of us
has one body, tulad natin, may isa tayong katawan, with many members, and these members do not have all the same function. Di ba? May kamay, may paa, may mata, may bibig, iba-ibang function yan. So, in Christ, we, though many, katulad ngayon, marami tayo, form one body. Iisang katawan lang po tayo. And each member belongs to all the others. We have different gifts according to the grace given to each of us. If your gift is prophesying, yung mga nagpa-prophesy dyan, then prophesy in accordance with your faith. Dapat ang pagpa-prophesy o ang pagiging prophet natin ay dapat nakaka-uplift ng spirit. No, it will edify dapat the spirit, or it will edify the church. If it is serving, kung paglilingkod, huwag yung sabihin na yung mga paglilingkod, hindi yan yung paglilinis, yung may naglilinis ng bahay nyo, di ba? Paglilinis mo ng church, o kung ano man ginagawa mo, paghahawan mo dyan sa labas, serving yun. O kung ano man paglilingkod. Then serve, sabi dyan. Maglingkod ka. If it is teaching, kung pagtuturo ang talento mo, then teach. If it is to encourage, merong gifted sa encouragement, then give encouragement. Yung mga magaganda pa totoo, di ba? Maraming pinagdaanan sa buhay. Ang gandang mag-encourage ng mga taong ganyan. If it is giving, then give generously. Kung may kakayahan ka sa pagbibigay, magbigay ka. Yung sabihin ng generously, maging galante ka sa pagbibigay. Generous. If it is to lead, kung magaling kang leader, maraming paraan yan. Pwede kang maging leader ng group, maging leader ka ng kababaihan, maging leader ng kalalakihan, maging leader ng youth, maging worship leader, di ba? Do it diligently. Sabi, ang gift mo ay pangunguna, do it diligently. Gawin mo to ng mahusay. Diligent. If it is to show mercy, do it cheerfully. Kung pagbibigay ng habag, gawin mo yan na may kasiyahan sa iyong puso. Amen. And we believe, ang bawat isa narito ngayon may kanya-kanyang kakayahan. Amen? Amen po ba? Kaya sa umaga pong ito, yan po ang pinapaabot sa atin ng Panginoon. You are God's workmanship. Ginawa ka ng ating Diyos na napakahusay sa sino mang pinakamahusay na engineer dito sa lupa. Wala siyang kapantay. At meron siyang in-impart sa iyo. Meron ka ng righteousness, meron ka ng love, meron ka ng joy, meron kang peace na binigay si Lord sa iyo, sa buhay mo, at meron kang mga talento. At ang buhay natin, dahil tayo recreated, we will walk. Lalakaran natin yung mga bagay na yan na nung tayo ay tumanggap sa Panginoon, hinanda na niya na lalakaran natin. Hinanda na ni Lord na nandito ka ngayon. Nakatakda na yan na nandito ka ngayong linggo, na nakikinig ka. Simula nang tinanggap mo, Panginoon. Inaanyahan ko bawat isa na tumayo sa umagang ito. Amen. Hallelujah. We believe na ang salita ng Diyos ay hindi nawala ng kabuluhan. At tawagan ko po yung mga kasama ko dito. Amen. Praise you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Kaya muli po isang pag-aanyaya sa bawat isa sa umagang ito. Kung wala ka pang ministry, this is the time to use your talent for the glory of God. Amen? Amen? Parang nawawala na yung joy. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah! Nagiging tahimik na naman kayo. Magpakasaya po tayo sa presensya ng Diyos. Hallelujah. Awitin po natin muli yung awit na ito. Heart of a Servant. Thank you, Jesus. Hallelujah. And make this a prayer from your heart. Huwag lang po natin awitin. Gawin po nating panalangin to sa Panginoon. Sabi diyan, make me a servant, my heart ever true. Clinging to the cross, I'll follow you. Hahawak ako sa iyo at susundin kita. Susunod ako sa iyo, Panginoon. Hallelujah. We know na ang bawat isa po sa umagang ito, hinihipo ng Panginoon. Hallelujah. Yes, Lord. Opo, Panginoon. Yes. Holy Spirit, continue to touch our hearts. Hindi po mawala ng kabuluhan ang aming narinig sa umagang ito. But this will be a guide for us
Hallelujah. Na ito po, Panginoon, ay muling magbibigay ng apoy sa aming puso na paglingkuran ka. Kung kami po, Panginoon, ay dati mo lang ginamit, ngayon wala po kaming ginagawa. Lord, ngayon narinig namin that it is your plan for us to walk in that good works that you have prepared for us in advance to do. Hallelujah. Oh, we worship you, God of all heaven. Lord, hallelujah. That surrounds me. Oh God, I stand amazed. My Jesus, my Lord, you're the love of my life. Wherever you go, wanna be by your side. No longer I, but Christ living in me, serving you for all eternity. My eyes set on you in this race that I run. No longer my ways, let your will be done. Make me a servant, my heart's ever true. Clinging to the cross, I'll follow you. I'll follow you. Let's sing it again. Hallelujah. Standing in awe of your grace. Standing in awe of your grace. Setting my feet on your ways. Unfailing love to your presence. To behold you face to face. God of all heaven and earth, holding me in your embrace. Unfailing love that surrounds me. Oh God, Oh God, I stand amazed. my Jesus, my Lord, you're the love of my life. Wherever you go, wanna be by your side. No longer I, but Christ living in me, serving you for all eternity. My eyes set on you in this race that I run. No longer my ways, let your will be done. My heart's ever true, clinging to the cross, I'll follow you. My Jesus, my Lord, you're the love of my life. Wherever you go, wanna be by your side. No longer I, but Christ living in me, serving you for all eternity. My eyes set on you, this race that I run. Let your will be done. Make me a servant, my heart's ever true. Clinging to the cross, Follow you. Make me a servant. Make me a servant, my heart's ever true. Clinging to the cross, I'll follow. Make me a servant.
Hallelujah, Jesus. Yes, oh God. Amen. Hallelujah. So sa bagong kwento, we will respond to the message sa salita ng Diyos. We will have a special sort of altar call. Ito'y para sa lahat, sa mga naglilingkod na sa Panginoon at kahit sa mga hindi pa nagsaserve sa Panginoon. Binanggit kanina yung mga ministries. Pwede po bang Ate Jessie? Dalhin dito sa harapan yung We will place yung mga ministries na binabanggit kanina. At kung kayo nandoon na sa ministry na yon, I would like to, as a sign of recommitment to our God, we would like you to go to that line. At kung hindi pa, ay kung nais nyo na kayong gamitin ng Panginoon sa linya na yan, sa gawain na yan, ay pwede po tayong, lalapit po tayo. So what we will do is, tabi po natin yung mga silya po siguro kasi what we would like to expect is everyone will be here. Although hindi nabanggit yung ibang ministry like yung prayer ministry, kung sa feel nyo na maaring I will not be in the front line but we need prayer ministries. Ayan. So lalapit po tayo sa harapan. Pag-pray po natin about sa generally, pero as a sign of commitment, para po makita natin na meron tayong magagawa sa Panginoon. Okay, so pwedeng maglayo-layo para ayan, okay. At men's ministry, babaeng gahawak, di ba? Okay. So lalapit po tayo, kung ano po nasa heart nyo, nalapitan o kaya kung nandun na kayo na ministry. So we encourage everyone to be here dahil nga not necessarily na yun na yung gagawin, pero pag pray nyo, you will really consider na maging bahagi nito at talagang maging blessing po tayo sa lahat sa mga ministry na nilaan sa atin ng Diyos. At kung wala dyan yung ministry na gusto nyo, pwede po tayong lumapit anywhere para lang at least you're saying, Lord, I will support the church sa prayer man o sa giving man, katulad ng binanggit kanina, yung tinatawag natin motivational gifts, ay you can be part of that. So lalapit po tayong lahat, walang maiwan sa silya because we would like everyone to be part of this. At kung nandun po kayo sa ministry na yan, ay encourage you na talagang to initiate para po marami po ma-encourage. As we sing this song once again, we will come and respond. At least you will pray for it, di ba? At least you will consider joining in this ministry para po if you will see everybody na naglilingkod sa Panginoon, then lahat po ay magiging blessing po talaga ang ating church. Especially ngayon sa panahon ito na talagang naghahanap tayo ng mga maglilingkod sa Panginoon. So let's sing this song. Lapit po tayo sa harapan and then we will close here sama-sama as a ministry. Sige po, lapit po tayo. Pag-pray po tayo. Pag-pray po natin about ang ating paglapit sa Panginoon. Sige po, lapit po tayo. Yung mga nasa dati na, lapit lang po kayo doon sa ministry ang inyong pinalagayan. Yan, kids ministry, youth ministry, young adults, women's ministry, men's ministry, ushering, music, media, dance, evangelism team. Yung evangelism team po, dito po natin ilagay yung cell group o life group ministry. Lapit lang po tayo. Sige po, lapit po tayo lahat. Everybody, ushers, tulungan niyo kami mag-akay ng mga bounsa. Then we will pray for it. Huwag po tayo matakot. Ito may para sa Panginoon. Mga kalalakihan, we invite you to be here. Kalatan, maraming kalalakihan na talagang magliling sa Panginoon. Mga kababaihan, Sunday school teachers, wala kayo. Mga cell group leaders, doon po kayo mag-fall sa evangelism. Dahil po, wala yung cell group kasi evangelism. Sige po, lahat po. Mga kabataan. To the cross, I'll follow you. I'll follow you. Yes, Lord Jesus.
Amen, amen. Yes, Lord. Hindi po nalagay dito yung yung cell group o yung prayer. Pero kung yun po nasa heart nyo, ay lapit din po kayo anywhere. Then we will know kung kayo po ay gusto magpagkabi sa prayer o sa cell group ministry, sa life group ministry. Meron pa baka hindi pa nalagay dyan, pero as you sign up, we will know kung saan po tayo gusto magpagamit sa Panginoon. Especially next year, we will have a restart of everything. We will pray na talagang lahat ay maging maayos para sa Panginoon. Hallelujah, Jesus. Thank you, God. Unfailing love that surrounds me. Oh, God, I stand amazed by Jesus, my Lord. You're the love of my life. Wherever you go, wanna be by your side. Not on high, but Christ living in me, serving you for all eternity. My eyes set on you in this race that I run. No longer my ways, let your will be done. Make me a servant, my heart's ever true. Leaning to the cross, I'll follow you. I'll follow you. Amen. Yes, Lord. Itaas po natin ating mga kamay sa Panginoon. Lord, that's our heart. Salamat po na tinawag mo kami. Niligtas mo kami, hindi dahil sa aming mabubuting gawa. Ngunit dahil kami tinawag at niligtas, you're calling upon us na magamit ang aming buhay para sa kaligtasan ng ibang tao, para sa iyong kalwalatian, para po sa pagpapala ng iglesyang ito at ng mga tao sa paligid namin. So Lord, as a sign of our response to the message that we have heard, Lord, nawa ang bawat isa po ay matagpuan mo na merong patuloy na pagnanais na maglingkod sa anumang kaparaanan na kaya namin gawin sa aming mga ministry, Lord, na kinabibilangan na o hindi pa. Lord, I pray na bawat isa po ay kausapin mo na bawat isa may manggagawa. The most that we can do is to pray for the church, for the ministry, be a support, Lord, in any way we can, Lord. Mag-participate kami sa lahat ng gawain. At tunay na maging, dahil sa pamamagitan nito, ay maraming tao ang maabot at mapagpapala. Kaya sa bagay nito, as we lift our hands, Lord, I declare your shalom blessings. Sige, patagupin pa natin pagpapala ng Panginoon. Sa bawat sa sumusunod sa iyo, God, as you said in your word, your eyes are looking for people who are loyal, whose hearts is loyal towards you, na mapapalakas mo, na magagamit mo, Panginoon. Kaya patuloy mong biyayaan ng bawat sa ay mayamang biyaya, patuloy mo namin maranasan sa lahat ng bahagi ng aming buhay. Lalo na nga sa spiritual na kalagayan, Panginoon. At ang pag-ibig ng Panginoong Jesus, na siya nagiging dahilan para lalo kami maglingkod sa iyo, Panginoon, upang lalo magkaroon ng kagaangan ng loob sa lahat ng aming gagawin para sa iyo at ibig para sa ibang tao. At napatuloy na pagsama at paggabay ng Banal Espiritu na siya magbibigay sa amin ng kagalingan, ng kakayahan, Panginoon, ng pangunguna at pag-iingat sa lahat na kami pupuntahan, saan man kami gamitin mo, Panginoon. At siya namin patuloy na maranasan as we commit our lives to you to serve you, O God. At lahat na nagmamahal sa Diyos, at lahat na patuloy na maglilingkod sa Panginoon, at lahat na gagamitin niya ang kanyang buhay para sa mabubuting gawa sa karangalan ng ating Panginoong Jesus, ay magsabi ng tatlong malalakas na Amen. Amen, Amen, and Amen. Amen. Praise God. Praise God. So, ganito po, paglabas niyo po, meron po tayong mga pipirmahan dyan. Lahat po nang gusto talaga mag-involved, nakuha namin kayong picture, pero meron po tayong sign up dyan. Ushers, leaders, paki-guide sila sa pag-sign up.
And let's start na tayo maglingkod sa Panginoon for the glory of God. Come on, sige po. Ushers, leaders, makiguide lang po yung mga tao. Then we'll see. Di ba't kay buti ng Diyos walang katulad kung magmahal hindi mo maihaambing biyaya niya ay laging sapat kaya't halina magsama-sama magpasalamat at mag-alay ng awit ipagdiwang ang pag-ibig niya umindap sumayaw para sa Kanya umawit ng pag-ibig pasalamatan siya tayo'y magkaisa kasambahin ang ngalan niya pasalamatan siya at ating isigaw sa buong mundo. Si Kristo ay buhay, si Kristo ay buhay, tayo ay magsaya at luwalhatiin siya. Si Kristo ay buhay, si Kristo ay buhay, ating ipagsigawan sa mundo. Si Kristo ay buhay. Ibig mo ang siyang himig, biyaya mong walang hanggan, sapagkat sinabi mong hindi iiwan kahit nasaan pa man di pababayaan. Oh, pinagpala ang buhay ko ay pinagpala, ang buhay ko ay paganda ng paganda, pagkat si Jesus ay kasama. Buhay na ganap, buhay na kasiya-siya, ito ang nais niya para sa akin at sa'yo.